So hello guys, bibigyan ko pala kayo nung reviews nung mga pinuntahan namin sa 2 days and 1 night trip namin sa Baguio noong December 17 to 18. So, umalis kami rito December 16 ng gabi. Dumating kami ng Baguio 3:44 AM ng December 17. And then, pagkadating namin ng Baguio, pumunta agad kami ng Hotel Venice Burnham. And then, after namin na mag-check-in, bali hindi pa namin nakuha yung room. Kasi, that time, fully booked. So, um, walang nag-early check-out. So, nag-intay talaga kami ng 2 p.m. Pero, hindi kami nag-aksaya ng oras since 2 days and 1 night nga lang kami sa Baguio. Ang ginawa namin, after na, kasi kahit maaga pa, pwede ka nang mag-register. Tapos, para pagbalik mo, kukunin mo na lang yung susi and pupuntahan mo na yung room mo. So, parang nag-check-in ka na ganon. So, nag-fill out na ako ng forms and then nagbayad ng security deposit, ganon. So, ayun, 500 lang naman yung security deposit ng Hotel Venice Burnham. So, why Hotel Venice Burnham? Kasi, pagbaba mo, malapit na siya sa lahat. Sa Sakayan, sa Burnham Park, sa Palengke, actually, sa Session Road, sa SM Baguio, walking distance lang siya, promise. Mahirap lang kasi paahon. Kung hindi ka sanay, talagang parang nakakapagod at parang malayo. Pero kung sanay ka naman sa lakaran, walking distance lang siya talaga. So, after naming nakapag-check-in, naglakad kami papunta ng Good Taste Restaurant. So, pagdating namin ng Good Taste, around siguro mga 4:30 ganun. Kasi medyo nagstay pa kami ng onte kasi napakaaga pa para mag-breakfast ng 4, 'di ba? So, mga 4:30 yon lumakad na kami papuntang Good Taste. Pagdating namin ng Good Taste, walang pila and okay naman yung service nila. Um, Nagtaka nga ako kasi meron ako nakita sa TikTok na parang hindi maganda yung experience nila with Good Taste. Hindi sila nasarapan sa pagkain. Pero kami, okay na okay kami sa pagkain. As in, 10 out of 10 yung food. Tapos, after ng Good Taste, after namin mag-breakfast, pumunta agad kami ng Pakdal Circle. Bakit kami nagpunta ng Pakdal? So, dun sa may Pakdal Circle, dun nagpipick up yung papunta ng Mount Kamisong na free shuttle. Actually, hindi na dun sa mismong circle, parang dito na siya sa may tapat ng Rizal Elementary School. May waiting shed doon. Doon na sila nagpapapila ng papuntang Mount Kamisong. And nung December na peak season, parang nagkaroon sila ng first trip na 6:20 and then 7:20. Pag kasi regular yata, parang 7:20 yung earliest nila. Pero nung December, since maraming umaakyat ng Baguio, 6:20 yung naging first trip nila. So, ayun, nag-Mount Kamisong kami. Actually, medyo pricey yung entrance sa Mount Kamisong. Pero, as in sulit, napakaganda ng place. Ang ganda nung glass walk, ang ganda ng view doon, napaka-peaceful at napakalinis nung area. So for me, 10 out of 10 din siya. Mababait yung mga staff, ganyan napaka-helpful nila. Tapos may free shuttle din doon, yung mga electric cars na pwedeng panghatid at pangsundo for every station.
lalo na kung may kasama kayong senior at bata at PWD. So medyo nakakapagod kasi parang mag-hike, may konting hike, may konting mga ano, pero um okay naman siya. Parang as in ang ganda kasi talaga ng lugar and ang babait ng mga staff. Tapos after namin Mount Kamisong, pagbaba namin ng Pakdal, nilakad lang namin siya pa-Botanical Garden. So bakit kami nag-Botanical Garden? Matagal-tagal na akong di nagpupunta ng Botanical Garden. Marami nang nagbago. Tapos yun nga, hindi ko pa napuntahan yung Japanese Tunnel. So, dati nung nagpupunta kasi ako, as far as I can remember, nung nagpupunta ako doon, nung medyo bata-bata pa ako, parang yung botanical kasi parang puro halaman, tsaka mga, ano yung parang magsusuot ka ng igorot, so yun. So, hindi ko siya gaanong pinupuntahan, pero inopen pala nila yung Japanese Tunnel. So, naintriga ako doon. Pinuntahan namin yung Japanese Tunnel. And then, after kong mag-botanical garden, nag-Camp John Hay kami. So, after ng Camp John Hay, pero hindi kami nag-secret garden na. Medyo, ano na kasi siya, masyado ng marami, masyado ng jump pack. So, after ng Camp John Hay, nag-Wright Park. After Wright Park, dumiretso kami ng Dragon Castle. Dragon Castle. Mababait naman, pero medyo hindi ako gaanong nag-enjoy. Pagdating namin doon, hindi siya ganun kalaki. Tas para lang din siyang Stone Kingdom. Pero mas malaki yung Stone Kingdom. And, ayun, medyo hindi ko siya gaanong type. Para sa akin ha, subjective tong reviews ko, parang personal opinion ko to. Yun, so siguro mga 6.5 out of 10. Tapos, medyo malayo din siya. Ayun. Tapos, after ng Dragon Castle, ano kami? Ano ba? Mirador. Kasi yung Mirador, kaya ko siya gustong mapuntahan. Hindi ko siya napuntahan before. Kaya ako siya gustong mapuntahan dahil dun sa bamboo forest. Nag-trending yung bamboo forest nila. So, sa mga kagaya ko na hindi pa nakapunta ng Japan, meron daw kasing isang place sa Japan na parang may bamboo forest, ganun. Tapos, parang sa Mirador, gayang-gaya niya yun. Parang nakapunta ka na rin sa Japan. And then, yon. After namin mag-Mirador, bumalik na kami sa hotel. Nagpahinga kasi sobrang pagod na, parang madaling araw pa lang gising na kami. Though nakatulog naman kami sa bus kasi sobrang komportable ng Victory Liner first class. And then, after naming magpahinga, nag-Baguio Night Market kami. So, Baguio Night Market, ang inano namin dun is yung food. Ay, sobra. Grabe. Makakakain ka sa murang halaga ng masarap, malinis na pagkain. So, for me, parang 1,000/10 kasi affordable, malinis, mababait naman yung mga nagtitinda. Tapos, masarap yung mga ino-offer na pagkain. So, paggabi, dun kami kumakain. So, ayun, may part 2 pa para sa day 2.